Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Santos, isang gastroenterologist na may 35 taong karanasan. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang mahalagang paksa, ang mga likas na paraan upang labanan ng constipation. Naranasan mo na bang umabot ng 3 minuto sa banyo pero wala pa ring nangyayari? Yung pakiramdam na matagal mo nang gustong dumumi pero ayaw talagang lumabas, kaya bloated ka at puno ng inis at pagkadismaya. Ang constipation o ang hirap sa pagdumi ay isang pangkaraniwang suliranin sa modernong lipunan. Sa Pilipinas pa lamang milyon-milyong tao na ang apektado nito at maging halos kalahati ng mga nagtatrabaho sa opisina ay regular na nakararanas ng ganitong problema. Ang pangmatagalang constipation ay hindi lang basta istorbo sa araw-araw. Malaki rin ang epekto nito sa kalidad ng buhay. Ipinapakita ng iba't ibang pag-aaral na ang malubha at tuloy-tuloy na constipation ay maaaring magdulot ng pagkabalisa, depression, at iba pang problemang psikolohikal. Kaya ang tanong ng marami, ang pag-alis ba ng constipation ay nangangahulugan ng habang buhay na pag-asa sa mga laxative? Wala na ba talagang masal at mas epektibong paraan? Ang totoo, bagamat mabilis nga ang epekto ng mga tradisyonal na laxative, ang pangmatagalang pagdepende sa mga ito ay maaaring magdulot ng katamaran ng mga bituka. Matagal na nagbababala ang mga doktor na ang sobrang paggamit ng stimulant laxatives ay maaaring magpabagal sa natural na paggalaw ng bituka na sa bandang huli ay mas lalong magtutulak sa isang tao na umasa sa gamot. Marami ang nauuwi sa isang masamang siklo kung saan hindi na sila makadumi ng walang tulong ng laxative. Gayunpaman, sa nakalipas na 5 taon may bagong pag-asa. Natuklasan ng mga siyentipiko at doktor na may 5 natural na pampadumi na kayang tumulong ng dahan-dahan ngunit epektibo upang maibalik ang maayos na pagdumi nang hindi nangangamba sa pagdepende sa gamot. Ang huli sa mga ito ay itinuturing pa ngang tunay na hari ng pagdumi at maraming doktor mismo ang regular na gumagamit nito. Ngayon, sama-sama nating tuklasin kung ano-ano ang mga natural na paraang ito na kayang magpasigla sa ating mga bituka at tuluyang makatulong sa pagwawakas ng constipation. Likas na pampadumi, isang baso ng maligamgam na tubig sa umaga para gisingin ang bituka. Ano ang una mong ginagawa pagkagising sa umaga? Kung madalas kang makaranas ng constipation, subukan mo ang simpleng paraang ito na matagal nang inirekomenda ng maraming doktor. Uminom ng isang malaking baso ng maligamgam na tubig habang wala pang laman ang tiyan. Maaaring simple lang itong pakinggan, pero may matibay itong sitipikong basehan. Pagkagising sa umaga, ang ating digestive system ay unti-unti ring naghahanda upang maging aktibo. Ang pag-inom ng humigit kumulang 50 hanggang 500 ml ng maligamgam na tubig sa oras na ito ay maaaring mag-stimulate ng tinatawag na gastroflex para itong pagpindot ng isang switch na magpapagana sa iyong mga bituka. Kapag pumasok ang maligamgam na tubig sa tiyan, nagkakaroon ng bahagyang pag-uunat o pag-umbok ang tiyan na siyang nag-uudyok sa paggalaw ng bituka at nagpapabilis sa pagtulak ng dumi patungo sa tumbong, kaya hindi kataktaka na maraming tao ang biglang nakakaramdam ng matinding kagustuhang dumumi matapos uminom ng tubig sa umaga. Ito mismo ang prinsipyong gumagana sa likod ng simpleng gawing ito. Isang Pinoy netizen na mahigit 30 taon nang dumaranas ng constipation ang nagbahagi ng kanyang kahangahangang karanas. Sinubukan na raw niya ang halos lahat ng uri ng pagkaing mataas sa fiber at umasa rin siya sa mga stool softener. Ngunit, isang araw, naisipan niyang uminom ng 3 malalaking baso ng tubig tuwing umaga habang walang laman ng tiyan.
Hindi niya inasahan na ang matigas at paulit-ulit na constipation na nagpahirap sa kanya sa loob ng maraming taon ay bigla na lang nawala. Higit pa roon na natiling maayos ang kaniyang pagdumi sa sumunod na 2 taon. Siyempre magkakaiba ang pangangatawan at reaksyon ng bawat tao. Pero isang bagay ang malinaw. Ang sapat na pag-inom ng tubig ay isang matibay na pundasyon sa pag-iwas at pagpapabuti ng constipation. Ang tubig ay nagsisilbing pampadulas at pampalambot ng laman ng bituka. Kung kulang ang tubig sa katawan, kahit gaano pa karami ang iyong kinakaing fiber, mananatiling tuyo at matigas ang dumi, kaya lalo itong mahirap ilabas. Kaya kung nais mong labanan ang constipation, simulan mo ang iyong araw sa isang baso ng maligamgam na tubig at bigyan ng malinaw na wake call ang iyong natutulog na bituka. Likas na pampadumi. 2. Mga prutas na mataas sa fiber. Kiwi. Kinumpirma ng siyensya na mas mabisa pa sa gamot. Kapag pinag-uusapan ang mga prutas na mayaman sa fiber, kadalasan ay saging ang unang pumapasok sa isip ng marami. Gayunpaman, natuklasan ng mga eksperto sa nutrisyon na hindi ang saging ang pinaka-epektibong prutas pagdating sa constipation. Sa katunayan, ang pagkain ng hilaw na saging na kulay berde pa ay maaari pang magpalala ng pagbabara sa bituka dahil sa mataas nitong resistant starch. Sa mga nakalipas na taon, napunta ang atensyon ng maraming pag-aaral sa isang maliit ngunit makapangyarihang berdeng prutas, ang kiwi. Unti-unti itong sumisikat bilang isang tunay na bida laban sa constipation. Bilang isang gastroenterologist, ang kiwi ay isa sa mga prutas na lubos kong inirerekomenda dahil ang estruktura ng fiber nito ay halos nasa tinatawag na golden ratio pagdating sa pagpapadali ng pagdumi. Ang kiwi ay mayaman sa parehong insoluble fiber at soluble fiber na may rasyo na humigit kumulang tuong. Ibig sabihin, nagbibigay ito ng malinaw na balangkas para sa dumi upang madagdagan ang volume nito, habang naglalaman din ng fiber na sumisipsip ng tubig upang mapalambot ang dumi at gawing mas madulas ang pagdaan nito sa bituka. Higit pa rito, ang kiwi ay nagtataglay ng isang kakaibang natural na enzyme na tinatawag na actinidin. Ang enzyme na ito ay tumutulong sa mas maayos na pagtunaw ng mula sa pagkain na nakababawas sa bigat ng trabaho ng tiyan at bituka. Para sa mga taong may problema sa panunaw, ang pagkain ng kiwi pagkatapos kumain ay maaaring makatulong upang mabawasan ang fermentation at pagbuo ng sobrang hangin sa bituka na kadalasang nagdudulot ng kabag at hindi komportableng pakiramdam. Noong tawamp isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Gastroenterology ang nagkumpara sa epekto ng pagkain ng 2 berdeng kiwi araw-araw laban sa tradisyonal na fiber supplement na psyllium husk. Matapos ang 4 na linggo, ang mga kalahok na kabilang sa grupong kumakain ng kiwi ay nag-ulat ng mas madalas at mas regular na pagdumi, pati na rin ng malaking pagbawas sa pananakit at hindi komportableng pakiramdam sa tiyan. Ang epekto ng kiwi ay hindi lamang kapantay ng psyllium husk, kundi sa ilang aspeto ay mas maganda pa. Dagdag pa rito, mas masarap at mas kaya-aya sa pangaraw-araw na pagkain ang 2 matamis at makatas na kiwi kumpara sa pag-inom ng isang baso ng fiber powder na halos walang lasa. Kaya malinaw na ang pagkain ng 2 kiwi sa isang araw ay hindi lamang nakatutulong sa mas maayos na pagdumi, kundi maaari ring magbigay ng positibong epekto sa iyong mood. Para lubos na maranasan ang benepisyo nito, inirerekomenda na kainin ang kiwi araw-araw sa loob ng hindi bababa sa 4 na linggo, likas na pampadumi. 3. Prunes at prune juice ang siyang tipikong pagbabalik ng klasikong pampadumi. Sa lahat ng natural na pampadumi, ang prunes ay may mahabang kasaysayan ng paggamit.
Ang prunes ay simpleng pinatuyong plums at huwag maliitin ang kulubot at maitim nitong anyo. Ang kakayahan nito sa pagpapalambot ng dumi ay talagang kahanga-hanga. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang sikreto ng prunes ay nasa kombinasyon ng sorbitol, dietary, fiber at iba pang natural na sugar alcohols na taglay nito. Ang sorbitol ay lumilikha ng mataas na osmotic pressure sa loob ng bituka na humihila ng tubig papasok. Dahil dito, lumalambot at bumibigat ang dumi kaya mas madali itong ilabas. Kasabay nito, ang sorbitol ay sumasailalim sa fermentation sa bituka na nagpo-produce ng gas. Ang gas na ito ay nagsisilbing natural na tagatulak na tumutulong upang mas mabilis na gumalaw ang laman ng bituka at mailabas ang dumi. Kinumpirma ng mga kamakailang pag-aaral ang bisa ng prunes bilang pampadumi. Isang pag-aaral noong 2001 ang direktang nagkumpara sa prunes at psyllium husk at ipinakita na ang araw-araw na pagkonsumo ng prunes ay kasing epektibo ng mga traditional na fiber supplements sa pagpapabuti ng constipation. Isang mas bagong pagsusuri naman noong na inilathala sa isang nutrition journal ang lalong nagpatibay na ang prunes ay isang ligtas at epektibong dietary therapy para sa hirap sa pagdumi. Gayunpaman, mahalagang tandaan na mataas sa asukal ang prunes kaya dapat itong kainin sa tamang dami. Karaniwang, inirekomenda ang 3 hanggang 5 piraso ng prunes na sinusundan ng isang malaking baso ng tubig, lalo na kung iinumin o kakainin ito sa umaga. Kung masyado itong matamis para sa iyong panlasa, maaari mo itong ihalo sa yogurt o oatmeal. May mga biro pa ngang kumakalat online na parang gagawin kang rocket ng prune juice dahil sa bilis at lakas ng epekto nito sa ilang tao. Kaya kung unang beses mo palang itong susubukan, mas mabuting magsimula sa maliit na dami upang maiwasan ang biglaang pagtatae. Likas na pampadumi, 4. Probiotics at fermented foods ang paggamit ng tinatawag na Good Bacteria Army. Maraming tao ang masyadong nakatuon sa mismong dumi at nakakalimutang isaalang-alang ang trilyon-trilyong bakterya na naninirahan sa ating bituka. Ang balanseng gut microbiota ay napakahalaga para sa maayos na panunaw at regular na pagdumi. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang komposisyon ng gut bacteria ng mga taong may chronic constipation ay iba kumpara sa mga taong may malusog na sistema ng pagtunaw. Dito pumapasok ang probiotics. Ang mga ito ay mga buhay na mikroorganismo na kapakipakinabang sa ating katawan tulad ng lactic acid bacteria at bifidobacteria. Matatagpuan ang mga ito sa iba't ibang fermented na pagkain na karaniwan din sa Pilipinas. Ilan sa mga madaling mapagkunan ng probiotics ay ang yogurt, Yakult, atsara at pickled papaya. Ang mga mabubuting bakterya na ito ay tumutulong sa mas mahusay na pagtunaw ng pagkain, sa pag-produce ng short-chain fatty acids at sa pagpapasigla ng natural na paggalaw ng bituka. Isang randomized controlled trial noong ang nagpakita na ang pag-inom ng particular na strain ng Lactobacillus rotharii ay makabuluhang nagpabuti sa dalas ng pagdumi ng mga pasyenteng may functional constipation. Pinatutunayan nito na hindi lamang basta probiotics ang mahalaga, kundi ang pagpili ng tamang strain. Bukod dito, ang stress at emosyon ay may direktang epekto rin sa ating bituka sa pamamagitan ng gut-brain axis. Ang isang malusog na gut microbiota ay tumutulong sa pag-synthesize ng mga neurotransmitter na nagre-regulate ng ating mood tulad ng serotonin. Ibig sabihin, ang pag-aalaga sa ating bituka ay hindi lamang para sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa kalusugang pangkaisipan. Ang pag-inom ng isang tasa ng unsweetened yogurt araw-araw ay isang simple at praktikal na paraan upang magdagdag ng probiotics sa iyong dieta.
Para sa masarap at mas epektibong resulta, maaari mo pa itong haluan ng hiniwang kiwi. Ang kombinasyon ng fiber at probiotics ay magkatuwang na kumikilos para sa mas malusog na bituka. Isa pa sa mga likas na pampadumi ay ang chia seeds at iba pang mga buto na mayaman sa fiber. Huwag maliitin ang kanilang maliit na sukat. Ang mga buto ay isang puro at siksik na kayamanan ng fiber at nutrisyon. Sa mga ito, ang chia seeds ang lalong sumikat sa mga nagdaang taon. Ang maliliit na itim na butong ito ay kapansin-pansing lumalaki kapag nababad sa tubig at bumubuo ng isang gel. Ito mismo ang susi sa kanilang epekto. Ang chia seeds ay mayaman sa soluble fiber na sumisipsip ng tubig kaya nadaragdagan ang volume ng dumi habang nananatili itong malambot at mamasa-masa. Ang pagdami ng volume ng dumi ay nag-i-stimulate sa pader ng bituka upang gumalaw habang ang malambot na tekstura nito ay nagpapadali sa pagdaan palabas. Isang klinikal na pagsubok sa Estados Unidos noong 22 Kauntua ang nagkumpara sa chia seeds, psyllium husk at isang karaniwang sangkap ng laxative. Ipinakita ng mga paunang resulta na ang araw-araw na pagkonsumo ng chia seeds ay kasing epektibo ng mga traditional na fiber supplements sa pagpapadalas ng pagdumi at sa pagpapabuti ng consistency ng dumi. Para magamit ng epektibo ang mga buto tulad ng chia seeds at flax seeds, mahalagang sundin ang ilang praktikal na paalala. Una, uminom ng sapat na tubig kasabay ng pagkain ng mga ito kung hindi maaaring sipsipin ng mga buto ang tubig sa loob ng bituka at lalo pang magdulot ng bara. 2. Dagdagan ang dami ng paunti-unti. Magsimula sa maliit na halaga at dahan-dahang dagdagan habang nasasanay ang katawan. 3. Gilingin o nguyain ng mabuti ang mga buto upang mas mailabas at masipsip ng katawan ang kanilang nutrisyon at fiber. Likas na pampadumi. 6. Ang paraan ng pagpapadulas gamit ang langis. Ang huling sikretong ito ay maaaring ikagulat ng marami langis. Oo, ang pagkonsumo ng katamtamang dami ng malusog na langis ay mahalaga sa pag-iwas sa constipation. Bilang isang gastroenterologist, madalas kong ipaalna ang pagkain ng puro gulay lamang ay hindi otomatikong garantiya ng maayos na pagdumi. Kailangan din ng tamang uri ng langis. Ang langis ay nagsisilbing pampadulas sa bituka na ginagawang mas madulas at mas madaling ilabas ang dumi. Inirerekomenda ng maraming doktor at nutrisyonista ang olive oil. Bilang isang doktor na may 25 taong karanasan, isa sa mga personal kong payo ay ang pag-inom ng 1 hanggang 2 kutsara ng extra virgin olive oil araw-araw habang walang laman ng tiyan na sinusundan ng 1 basong tubig. Bakit nga ba epektibo ang olive oil? Ang purong extra virgin olive oil ay nag-stimulate sa paglabas ng apidobile ay iba't ibang hormone sa bituka. Ang apidyo ay hindi lamang tumutulong sa pagtunaw ng taba. Pinasisigla rin nito ang kolon kaya bumibilis ang paggalaw ng bituka. Maaari mo ring dagdagan ang healthy fats sa iyong pangaraw-araw na pagkain sa pamamagitan ng paggamit ng olive oil o avocado oil sa pagluluto o sa pagkain ng avocado mismo. Ang avocado ay mayaman sa natural na langis at dietary fiber, kaya't isa itong ideal na pagkain para sa mga may problema sa constipation. Ang mga mani tulad ng almonds at walnuts ay nagbibigay din ng kombinasyon ng fiber at langis na tumutulong sa pagpapadulas ng bituka. Siyempre, mahalagang iwasan ang labis na pagkonsumo ng mantika. Karaniwan, sapat na ang 1 hanggang 2 kutsara ng healthy oil bawat araw. Conclusion: mula sa simpleng pag-inom ng tubig sa umaga, pagkain ng kiwi at prunes, pagdaragdag ng probiotics at chia seeds, hanggang sa paggamit ng olive oil bilang pampadulas, ang lahat ng mga natural na paraang ito ay ligtas, banayad, at tumutugon mismo sa ugat ng problema,
Hindi tulad ng mga chemical na laxative, unti-unti nilang tinutulungan ng bituka na maibalik ang normal nitong paggana. Mahalaga ring tandaan na ang malubhang constipation ay maaaring senyales ng iba pang karamdaman. Kung hindi bumubuti ang iyong kondisyon sa kabila ng pagsunod sa mga natural na paraan, o kung may kasamang dugo sa dumi o bigla ang pagbaba ng timbang agad na kumonsulta sa isang doktor sa huli, ang tunay na hari ng pagdumi ay hindi isang magic pill, kundi ang ating kakayahang kontrolin ang ating pamumuhay at pahalagahan ang mga regalong bigay ng kalikasan. Simulan ang pagbabago ngayon at bigyan ang iyong sarili ng 1 o 2 buwan ng pasensya. Tiyak na ang paghihirap sa banyo ay magiging isang malayong alaala na lamang. Ngayon, itaas natin ang ating baso ng maligamgam na tubig at sabihing paalam sa constipation para sa isang mas magaan at mas magandang araw, now.